Sir Rod Navarro. Kahit na although naintindihan ko siya, alam ko naman na ah, ilan sa mga sinasabi niya ay totoo. Nangyayari talaga 'yon. Ang bidyong ito ay wala po akong pinapanigan sa dalawa. Gitna lang po tayo. Hindi ako pumapanig kay Direk Coco Martin. Although kahit na nakapagbigay sa akin yan ng trabaho, guys, doon lang po tayo sa totoo, sa tama. Hindi po tayo magagagawa ng kwento. Ang intention ko lang po sa bidyong to, i-share sa inyo ang naging karanasan ko sa kamay ni Direk Coco Martin, lalo sa Batang Quiapo. Kung mapanood mo ito ng siguro ng production ng Batang Quiapo, siguro nasa sa inyo na yan kung ibaban nyo ako sa production nyo o basta sa akin lang po, hindi ako mag-imbento ng kwento. Ikikwento ko lang kung ano nakaranasan ko, walang dagdag, walang bawas. So yun na nga mga kaitoy, alam kong huling-huli na tayo ngayon sa issue tungkol kay Coco Martin, Direk Coco Martin at kay Rod Navarro Jr. sa issue na yan. Pero pipilitin natin makapagbigay tayo ng side natin na base sa ating experience. Hindi lang to opinion, hindi to ito invento lang, kundi base sa aking experience bilang stuntman dati sa Batang Quiapo. Although extra lang ako dyan, hindi ako regular na stuntman, pero ilang beses din ako nakasalang. Last na lang yung kapahedsin namin si Tanggol, yung humuli sa kanya, at saka yung kay Rigor. Kaiksin ako sa Rigor, guys. Ito po yun, bigay ko lang yung replay, highlight. Ayan. Tapos yung pinakauna kong salang dyan is yung kay kasama si Miss Ivana, yung tauhan kami ni Congressman sa pa yun, unang Atlas 2024 para yun na episode. So ganito, pero yan si Direk Coco Martin, hindi pa yung director, nakakasama ko na talaga yan dati kasi simula pa tayong dalawa, stuntman po ako noon. Tayong dalawa yung kay Gerald Anderson, di ba? Hanggang sa Juan de la Cruz, ayan, mas nakasama kami diyan. Ito po ay yung ikukwento ko lang po, wala po akong pinapanigan dito. Kahit na although nakapagbigay sa amin ng trabaho si Direk Coco Martin, kapag di ba, nakatulong, hindi tayo papanig, no? Lang tayo, neutral lang ako rito. Ikukwento ko lang yung mga naranasan ko sa kanya. At siyempre, bibigyan din natin ng valid yung hinanaing ni Sir Rod Navarro Jr., di ba? Hindi ko po sinasabing gumagawa lang yun ng kwento. Although karamihan sa mga sinasabi niya is totoo. Pero sana bago kayo mag-comment, panoorin nyo sana hanggang matapos tong video sabihin ko, para po mas maintindihan nyo, saka kayo magbigay ng inyong komento. Ito pong sasabihin ko po, ikukwento ko lang simula pa noon hanggang sa last kong salang sa Batang Quiapo. Ganito, yan nga pala, disclaimer lang, si Sir Rod Navarro po ay hindi ko yan kilala personally. Hindi pa nga ako na yan. Hindi ko pa yan nakita sa personal kasi nung time na nagsalang ko sa Batang Quiapo, wala pa ata siya nun. Kaya ngayon ko lang yan na kaya wala pa akong connection dyan. Baka sabihin nyo din na ipagtaranggol ko si Sir Rod Navarro Jr. Kilala ko yung ama niya, isang veteranong kontrabida, pero siya ay hindi po, ngayon lang. Kaya wala po tayong dito papanigan, magkukwento lang po tayo ng totoo na base sa aking na experience simula pa nung tayong dalawa hanggang sa huling salang ko sa Batang Quiapo. Ito pa kasi yun base sa akin tong experience. Yan si Direk CM o Coco Martin. Kasi sinasabi nila ngayon na napaka-stricto na, suplado na, masama na daw ugali. Pag nagpa-picture ka, itatanggihan ka talaga, ganon. Ganito po kasi yun. Nag-iba na daw ugali. Which is sa lang talaga, totoo yun. Nag-iba na talaga si Direk Coco Martin. Ikumpara noon na artista pa lang siya. Kasi dati, pag bakante yung oras niya, halimbawa, nasa kami, nasa set, nakikipagpintuhan yan sa amin, nakikipaglukuhan, mga ganoon sa mga stuntman. Wala pang yung nagsisit up pa lang ng ilaw, ganoon. Nasa set na kami, nakakabiruan namin yan dati noon. Anytime pwede ka magpa-picture dyan. Ngayon, sa ngayon talaga, hindi mo na yan pwedeng magawa sa kanya. Lalong-lalo na sa kalagitnaan ng trabaho, sa oras ng trabaho. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, na yan fully loaded na yung utak niyan Kasi hindi lang siya artista director pa siya. Di ba? Kumbaga hindi lang
yung karakter niya ang ginagampanan niya, kundi ang buong buong storya, buong set, buong mangyayari sa na yan, sa eksena na yan. Yan yung nasa utak niya, kaya nag-iisip yan eh. Kumbaga, busy ang utak niyan. Akala mo wala siyang ginagawa, nakatayo lang yan, minsan naglalakad yan, papunta galing sa tent niya, papunta sa set. Akala mo walang ginagawa, wala siya, busy, pero yung utak niya habang naglalakad, parang gumagana, kumbaga nag-iisip, tinitingnan niya yung location, ganun, kung saan mas maganda ganito gawin yung mga bakbakan, mga ganun. Kaya naiintindihan namin bilang isang mga stuntman na pagkalagitnaan talaga ng trabaho, hindi ka talaga pwede usap ng hindi tungkol sa trabaho. Halimbawa yung magpa-picture ka, magpa-video greetings ka, wag mo talagang gawin yan. Oo, kasi nasa trabaho ka eh. Oo, di ba? Pero pagtapos naman ng trabaho, yan mo na makikita ang totoong Coco Martin. Yan, aakbayan. Pag nagpa-picture ka yan, aakbayan ka pa niyan. Oo, nakangiti yan. Pagtapos na ng trabaho, yung na siya, yung papunta na sasakyan, yung gano'n. Diyan mo siya ma-approach ng maganda. Kasi nga, wala na siyang iniisip eh. Tapos na yung araw na yun eh. Kumbaga ang isipin nila, parang sa susunod na araw, wala na yun. Kinabukasan, papahinga mo na yan. Yun lang yun. O, yes, base lang po sa experience ko yan ha. Kasi minsan din, mayroon akong kasamahan na stuntman. Nagpa-picture, gusto niya magpa-picture, tinanggihan siya kasi parang naglalakad yata si si Coco Martin. Sinalubong niya. Sabi niya, sir, pwede magpa-picture. Sinabihan siya nakita mo naman ang bigat ng eksena natin. 'Di ba? Saka na yan, ginanon siya. Kaya parang medyo napahiya siya. Oh. Pero which is kung sa akin nangyari, hindi ko kakasama ng loob. Kasi nga nasa trabaho tayo eh, 'di ba? Hindi tayo binayaran diyan para magpa-picture diyan, magpa-video greet diyan, 'di ba? Tsaka huwag nyo na ikumpara yung dating Coco Martin na noon na artista lang sa ngayon. Dahil na yan eh, director din yan eh. Kumbaga mas doble ang yan eh, ginagampanan. O sabi pa nga ni Direk Joey Lamangan eh, nung sa interview niya na mas gusto pa daw niya maging artista. Kasi isa lang ang iniisip, yung pagiging mo lang, yung role mo lang ang isipin mo. Yung pagiging director, kailangan lahat ng role ng bawat artista. Kailangan mo yung kumbaga sa buhay, ganun, bibigyan ng buhay, 'di ba? So, balik tayo dun sa sa sinasabi ni tawag nito, Sir Ron Navarro na minumura daw siya sa set, parang hindi daw siya nirespeto, parang pinapahiya, which is halos lahat naman yan nangyayari eh. Hindi lang sa kanya, pati rin sa amin, lalo na sa aming mga stuntman, 'di ba? Pag nagkakamali talaga kami, expected mo na, hindi talaga yan ikakatuwa, di ba? Hindi yan matutuwa. Oo, minsan mamumura ka talaga, pero hindi na namin yan, dinidibdib. Kasi na yan eh, parte na yan ng trabaho eh. Parang lang yan eh, alam mo yung sa basketball, siguro kung naglalaro kayo ng basketball, may team, may coach, di ba? Pag nagkamali ka, mamumura ka talaga ng coach mo. Which is hindi naman yun, porque namura ka na, inaalippusta ka na, kumbaga, hindi ka na nire-respeto, hindi. Parang lang din yun, para magising ka, matauhan ka, matuto ka, di ba? Lalong-lalo na sa taping, di ba? Siya producer diyan, siya namuhunan diyan. Para sa kanya mahalaga ang bawat minuto. Kailangan matapos agad kasi matapos sa tamang oras yung sequence na naka-sit na sa araw na yan. Kaya hindi mo ma-expect na kung yung sa labas na pangiti-ngiti lang, yung ganun, sa set, iba na yung niya, iba ang trato niya. At saka hindi lang naman sa isa sa'yo eh. Hindi lang sa'yo, si Rod Navarro, pati sa lahat ng yan, artista. Pag nagkamali talaga dyan, talagang, makakatikim sa kanya ng hindi magandang salita. Lalo na paulit-ulit. Lalo na't gabi na, naghahabol ng oras, tapos hindi mo makuha-kuha yung gusto niyang mangyari, di ba? Talagang, which is kasama yun sa trabaho eh, di ba? Sabi mo, matagal ka ng lumaki ka na bilang nasa showbiz, dapat alam mo na yan. Nakasama na talaga yan sa sistema ng showbiz yung mapapagalitan ka, mamumura ka, which is huwag mo nang dibdibin yan kasi yan eh. Hindi naman yan talagang pinipersonal ka. Para lang yan matuto ka, magising ka, ganun. Oo. Tsaka hindi lang ikaw ang nakaka-experience sa Batang Quiapo, kaya huwag mo sabihin na ikaw lang yung parang inaapi dyan, hindi ka nire-respeto. Hindi. Ito base sa akin to sa na-experience ko nung ka-eksena namin si Miss Ivana Alawi. Kung natatandaan nyo to. Ito yung eksena na parang
inaakit-akit niya yung congressman, yung galing na sa kulungan sila, hired sila dalawa ni Tanggol. Tapos pinalabas sila kasi mayroon silang mission na patayin yung isang congressman. Di ba? Kung natandaan nyo yun, na ang role ni Ivana doon is kailangan landiin niya si congressman para sumunod sa kanya kasi yung congressman na yun, medyo ang role niya is medyo pagka babaero. Kaya kailangan niyang landiin. Ngayon, kami doon as a bodyguard kami ng congressman. Tapos noon, nung eksena nila na yon sa ano yun, alam ko sa conference, parang conference na ng mga politiko sa loob ng parang ganoon. Doon yan nilandi si congressman. Ngayon, nandun lang kami sa gilid noon, nakaupo lang kami sa sahig kasi yung hindi kami kuha ng camera. Nanonood lang kami sa kanila kasi nung time na yon walang congressman na kasama walang bodyguard si congressman kasi personal niya na kakausapin si yun nga kasi babae, yung parang may pagkababaero si Dito na ngayon, nakailang take si doon, si Miss Ivana. Kasi hanggang sa si Derek Coco Martin nasa loob yun ng isang kwarto. Nandun sa mga monitor, malayo siya sa set. Kasi doon lang sila nanonood sa monitor Ang nandun lang is assistant director na nagga-guide sa mga artista kung anong gusto mangyari ng director. Hindi makuha-kuha ni ngayon kumbaga hindi nagugustuhan ni Derek Coco Martin yung acting ni Ivana sa pang-aakit niya sa doon kay congressman. Ako mismo naka-witness doon kung paano niya nasabihan kasi parang nag-tik 4 na ata yun tsaka gabi na din. Sinabihan niya talagang lumabas siya doon sa kwarto, pumunta sa set, pumunta siya doon tapos harap-harapan sinabihan niya si Miss Ivana. Alam kung napapanood mo nito ni Miss Ivana, matatandaan niya pa to na na sinabihan siya na artista ka ba talaga? Ba't hindi mo makuha-kuha? Artista tayo dito. Ipakita mo sa akin yung yung talagang tao nito, yung lalandiin mo talaga siya na na tao dito, yung si congressman na maaakit sa sayo. Hindi yung parang hilaw daw, yung parang para sa kay Derek Coco, hindi siya satisfied sa pinakitang acting ni Ivana sa pang-aakit doon kay congressman. Si Bubbles pala siya Ivana doon. Kaya yun siyempre kung ibang yun, di ba? Sikat yan artista si Ivana, sikat na sikat yan, vlogger pa, di ba? Tapos di ba makakarinig ng ganung which is hindi naman idinamdam ni nakita ko yun kasi nung pagtapos na ng taping na yun na sila, yakapan niya, ngitian na, di ba? Kumbaga lang yun para ma-motivate si Ivana na ibigay niya yung best niya na na pag-acting para matapos na yung sequence na yun at na naman susunod na naman na sequence ang yung gagawin, di ba? Parang ganoon lang yun di ba? Parang sa basketball, pag nagkamali ka, mamumura ka talaga ng coach mo, di ba? Which is normal na yun. Kasi authority niya yun kasama din sa trabaho niya yun Alangan naman ngingiti-ngitian ka lang, puro mali na ginagawa mo. Nakangiti lang sa Derek Coco, di ba? Yun di ba? Yun naman yata hindi normal, di ba? At saka doon punta naman tayo doon sa kwento mo na doon sa kwento na hindi mo na lang tinanggap yung inoffer na pera na pangpuhunan na which is sabi 100k, di ba? Kasi nga daw may tawag nito, may pagbabanta or may kondisyon, di ba? Yung sinabi na pag ito hindi mo na palago, huling pag-uusap na natin to. So, sabi mo may kasama pang mura. Which is ang mura na yun, na lang yun expression na lang niya yun di ba? Kasi ganito kasi yun. Hindi ka naman ano ni Derek Coco Martin Tinulungan ka na nga lang, di ba? Hindi kanya wala siyang obligasyon sa iyo, natulungan ka, di ba? Pero binigyan ka pa rin ng puhunan, binigyan ka ng trabaho. Sana na maging martial. Sa pagiging martial, doon na kumbaga accept na natin yung valid reason mo na hindi ka physically fit kasi may dinadamdam ka ng mga time na yun, kaya valid yun. Pero doon sa pera na hindi mo tinanggap, pinapangpuhunan nyo dapat, kasi sabi mo, hindi mo lang tinanggap kasi may siya, pagbabanta. Hindi yung pagbabanta, kondisyon yun. Sabi niya parang, kumbaga siyempre hindi ka niya kilala Kung ano yung pagkatao mo talaga, di ba? Malay niya kung nagbibisyo ka, di ba? Kaya binigyan ka ng, parang kondisyon na palaguin mo to. Pag hindi mo ito pinalago, huling pag-uusap na natin to. Kumbaga hindi ka natutulungan. Di ba? Kasi hindi ka naman yan talaga niya, obligasyon na tulungan kasi hindi ka naman niya kamag-anak. Di ba? Binigyan ka na nga ng trabaho na di ba? Na, kahit papaano nakilala yung pangalan mo kasi sa totoo lang hindi ka talaga na hindi naman talaga kilala ang Rod Navarro Jr. sa sa showbiz. Ngayon nga lang
sa akin nga parang ngayon lang kita na nung dahil sa issue na to ah meron palang Rod Navarro Jr. Di ba? Kaya doon tayo sa doon lang tayo sa katotohanan, no? Wala akong pinapanigan dito kahit sabihin na nabigyan ako ng trabaho ni Derek Coco Martin. Siyempre inintindi ko din yung mo na which is totoo naman talaga na nangyayari yun na minsan nagmumura si Derek Coco, lalo na kung bandang tuloy-tuloy na yung pagkakamali-mali mo, 'di ba? Lalo na tong bigat ng eksena tapos sa'yo binaliwala lang yung role mo, 'di ba? Kasi na-experience namin 'yan Oo. Pero kami hindi kami nagdadamdam kahit kami nga mas maliit lang yung bayad sa amin mga stuntman kumpara sa inyo, 'di ba? Sa'yo. 'di ba? Kasi nga pinasok mo 'yan na trabaho, dapat alam mo na sana, alam mo na yung galawan diyan, alam mo na yung sistema diyan. Hindi porke nakarinig ka ng mura tungkol sa kanya, hindi ka na nirerespeto, di ba? Pinapahiya ka para sa'yo, pinapahiya ka. Which is, nangyayari din naman yan sa ibang artista. Di ba? Tanggapin mo lang kasi pag may mali ka, tanggapin mo yun para matuto ka. Di ba? Doon tayo sa doon lang tayo sa totoo. Di ba? Ako, hindi ko kinakampihan si Terico Martin dito. Kasi, alam ko naman talaga na yung mga ibang sinasabi mo ay totoo. Kasi naranasan din namin yan. Hindi lang ako, marami pa. Di ba? Kaya kasi dito parang lumalabas na parang naging masama si Derek Coco. Although tao lang din ka naman kasi din si Derek Coco Martin Tao lang yan, nagkakamali din yan, hindi naman yan perfecto Pero minsan may mga nasasabing mali din yan, di ba? Which is dapat intindihin mo na lang din, di ba? Kasi nga nasa pressure under pressure yung tao na yun sa set di ba? Tapos doon tayo sa binigyan ka na nga ng trabaho, binigyan ka pa ng pangpuhunan, pero dahil nga mataas yung pride mo, hindi mo tinanggap kasi nga para sa'yo, binabantaan ka, dahil sinabihan ka na pag hindi mo napalago yan, huling pag-uusap na natin to, di ba? Kung totoo din yan, pwedeng totoo yan, pero hindi mo na sana dapat dinibdib di ba? Kasi nga, hindi ka naman hindi naman niya kaano-ano, hindi ka rin niya lubusang kilala, doon ka lang nakilala sa Batang Quiapo, di ba? Hindi niya alam, malay ba niya kung, di ba, baka lulustahin mo sa sugal, sa bisyo, di ba? Kasi hindi kanya kilala, kaya nagbigay siya ng salitang ganun, di ba? Kasi yung pira na yun, pinaghirapan din niya yan Hindi naman niya pinulot yan kung saan di ba? Pinagtrabahuan din niya yan, di ba? Namuhunan din siya ng puyat, pagod, saka utak, di ba? Isip. 100K, napakalaking halaga na yan, di ba? Saka nung binigay naman sa'yo yan, siyempre, wala naman sigurong camera na nakatapat, nakatulad ng ginagawa ng mga vlogger, di ba? Ikaw na mismo nagsabi na dalawa lang kayo, nag-usap na kayo ng dalawa, di ba? Parang ibig sabihin, galing talaga sa puso niya na tulungan ka. Hindi naman niya na pinapublic doon na lang sa interview nung nabanggit ka kasi for example ka nga doon sa mga natulungan niya Kaya alam namin na doon ka doon pumutok yung tawag nito, yung puwet mo, ang init kasi narinig mo nabanggit ka sa interview niya sa vlog ni Ogie Diaz kasi ikaw ang ginawang example na natulungan. Tapos yun naman, hindi sineryoso yung tulong, di ba? Iniba yung tawag ito, interpret, di ba? Mali kasi yung pagka-interpret mo Yun tayo Kasi para sa'yo, parang yung sabi mo, ginagamit yung pangalan mo na walang permiso sa'yo, di ba? Yun yung pinakadahilan mo. Kaya sumama yung loob mo kasi parang napapasama ka, di ba? Sana naman inintindi mo rin yung side niya, di ba? Sino ka ba naman para tulungan niya, di ba? Kung hindi ka lang siguro anak ni yung sikat na hindi ka niya makakilala di ba? Kasi in-expect mo kasi porque anak ka ni Rod Navarro Sr., mabibigyan ka ng special treatment. Parang binibibi ka sa set, gano'n, di ba? Walang ganun. Patas yan si Derek Coco. Although kami, hindi ako regular dyan na stuntman. Kahit 2 araw lang, 1 araw lang ako nasasalang dyan, pinapatay na agad. Hindi kami nagtatanim ng sama ng loob. Kasi nga, hindi naman namin hindi naman kami nakakontrata dyan di ba? Kasi freelance lang kami, maliban lang sa mga CCM na action team na talagang dyan sila nakatuka. Kaya kami, para sa amin, kahit 1 araw lang kami, binibigay pa rin namin yung best namin sa trabaho. Kaya kahit na alam namin wala nang kasunod, walang bukas, walang continuation, ibigay mo pa rin yung best na binigay sa'yo, di ba? Kasi binayaran ka dun di ba?
kung anong bayad sa'yo, sapat tinanggap mo yun eh. Kasi alam mo na bago mo tinanggap yung trabaho na yan, although hindi naman kalakihan talaga ang bayad sa ano sa amin, eh siyempre alam na namin, tinanggap namin yan. Kaya pagtatrabahuhan namin ng maigi yan. Oh, di ba? So sana maliwanagan kayo sa mga kung napanood nyo hanggang dito. Sana maliwanag na po sa inyo kung anong sinasabi ko, 'di ba? Hindi ako pumanig kay direct ko. Sinabi ko lang yung totoo na experience ko. Mas lalong hindi ko rin pumanig kay si Rod Navarro na nagsasabi lang siya sa hinanaing niya. Siguro na misinterpret lang niya yung pagtulong ni Doc Coco sa kanya, 'di ba? So yun na nga guys, wag na naman tayo maghusga, Sana maayos na tong issue na to, no? Hindi kayo magagalit sa akin, Sinabi ko lang po yung side ko. Walang bias dito. So yun na. Maraming salamat po. God bless sa lahat.